Mas madaling gawin, bawas pa sa hugasin dahil ngayon gagawa po tayo ng napakasarap na brownies na diretso na po nating lulutuin sa ating mga crop bowl. Sa isang pan, i-melt lang po natin yung ating butter or margarine. Isabay na rin po natin yung ating chopped chocolate. Nasa medium to medium low heat lang po yung lakas ng apoy natin dito. Make sure po na mahalo nyong mabuti nang sa ganon makasigurado po tayo na hindi po nasusunog sa pinakailalim. After nyan, patayin na po natin yung ating apoy, then ilagay naman po natin yung ating cocoa powder. I-set aside at palamigin po muna natin ito ng husto. Once na malamig na po, ganito na po yung magiging consistency. Mag-start na po tayo ngayong i-mix pa yung iba pa nating sangkap. Sa isang mixing bowl, naglagay lang po tayo ng itlog. Then ilagay na rin po natin yung ating asukal. Dito po, dalawang klaseng asukal yung aking ginamit. Dahil isa po yung asukal sa tutulong para mas maging moist at pudgy yung atin pong brownies. Pagkatapos po natin itong ma-mix mabuti, maglagay rin po tayo ng asin. Babalanse po ito sa lasa ng ating brownies. Maglalagay rin po tayo ng vanilla. At kung available naman po, maglagay tayo ng glucose syrup. Nabibili po ito sa mga palengke at sa online store. Nasa 85 pesos lang po ito, 750 grams na. Malaki naman po yung magiging tulong nito para maging gooey and chewy yung atin pong brownies. Haluin lang po natin itong mabuti bago po natin ilagay yung ating chocolate mixture. Ngayon pa lang po, napakabango na po nito, ilagay na po natin yung ating harina. Pero bago po iyan, dahil maglalagay po ako rito ng chocolate chips na optional lang naman po, ang ginagawa ko po sa ating salaan, ilalagay ko po muna yung ating chocolate chips, then bago ko po sasalain yung ating harina, nang sa ganon medyo makoat po nito yung ating chocolate chips at hindi naman po ito basta-basta lulubog once na nilalagay na po natin sa ating mixture. Gamit na lang po ngayon yung ating spatula sa paghahalo nitong ating mixture nang sa ganon maiwasan naman po natin ito ay ma-overmix. I-check nyo po ngayon yung pinaka-consistency nang sa ganon kapag kayo na po yung magluluto or gagayahin nyo po itong ating buong recipe, may idea na po kayo. Crop bowl na tig 500 ml yung aking gagamitin ngayon. Dito na nga po tayo diretsong magluluto at kung gusto niyo po itong gawing pang negosyo, ito na rin po yung ating magsisilbing packaging. Nabili ko nga po pala ito ng 59 pesos, 5 piraso. May kasama na rin po itong takip o yung pinaka-lid, kaya naman po napakaganda na rin pong gawing packaging. Dito po, naglagay muna ako ng tig 150 grams ng ating mixture. Saka ko naman po ilalagay yung ating na-coat kanina na chocolate chips. Optional lang naman po ito kung available naman sa inyo. Pero masarap na po yung ating brownies kahit hindi pa po tayo maglagay nito. Dahil nga po available sa akin, naglagay ako. Tig 20 grams naman po bawat isa yung aking inilagay. Then, ilagay na po natin yung atin pang natitirang brownie mixture. Nasa tig 180 grams naman po yung nailagay ko bawat isang bowl. Depende na po sa atin yung pinaka-toppings dahil nga mahilig ako sa mga nuts. Iba't ibang nuts po yung aking ilalagay. Tig 10 grams po bawat nuts, bawat bowl yung aking inilagay. At dito po gagamit ako ng whole almonds, sliced almonds, at walnuts. Nag-preheat na rin po ako ng ating oven sa 180 degrees Celsius. Up and down po yung may init na nakabukas. At isasalang po natin ito sa loob ng 30 to 35 minutes. After 30 minutes, mag-toothpick test po tayo para po magkaroon kayo ng idea. Ganito po dapat yung resulta ng ating toothpick test. After
after nyan, palamigin po muna natin ito ng husto bago po natin ito tatakpan at ready to serve at to sell na itong ating napakasarap na brownies. Chewy, gooey, and pudgy, hindi po uli ako ipapahiya sa inyo nitong ating recipe. Hindi ko nga po pala ito nilalagay sa aming rep pero nasubukan ko na. Tumagal po ito at good condition pa ng 1 week. Sana po ay muli niyong pagkatiwalaan itong ating recipe at maidagdag niyo po sa inyong mga pangnegosyo.